Paano ba kayo nakakilala ni Sunny? 2015 na. Ang unang ano ba? Unang boyfriend mo ba si Sunny? Unang pag-ibig. Mahirap talaga na makita mo yung tatay mo na magpapaalam. Sabi niya mauna na lang daw siya. Nagpapagawa na siya ng nicho. Mga Paps, good morning sa ating lahat. At nandito tayo sa kilabahin ni Idol Sunny, no? At syempre, nandito rin naman lang tayo. Kausapin na natin si Inday, no? Yung asawa ni Sunny. Day, good morning. And good morning sa inyong lahat mga ka-Paps. At ayun, thank you kay Kuya Paps at ayun mga kasay nakapasyal siya dito sa amin. Ayun, ang ganda na pala ng bahay nyo. Ha? Ang ganda ng bahay ayun, nyo. thank you talaga kay Papa God kasi hindi talaga namin to inaasahan. Kasi nga, alam naman natin kahit yung mga viewers mo, kahit sa amin nung nakaraan talaga. So, kung babalikan natin yung noon, so, yung bahay talaga namin is nasira. Oh, teka lang. Kung babalikan natin noon, maisingit ko lang, putulin muna natin yung Ano? balikan muna natin yung unang nung unang panahon ba, nung siyempre yung nung dalaga ka pa, siyempre. Paano ba kayo nakakilala ni Sunny? So, nagkakilala kami ni Sunny 2015 na. Tandang-tanda pa talaga. Tandang-tanda talaga. Unang boyfriend mo ba si Sunny? Unang pag-ibig. Pagka-graduate ko na. Hindi, sa totoo, first love mo si Sunny? Oo. Umira. Kailan ba naging kayo? Kailan ka nagsimulang mag-boyfriend? And then, nung pagka-graduate ko ng dito, high school, then punta ng Maynila. So, uso na yung Facebook. Yung cellphone ko dati is keypad lang. Tapos, nagtrabaho ako na sales lady. Doon lang sa boutique lang ako nag-sales lady. Tapos, sinikap talagang bumili ng cellphone kasi nainggit ako sa kasamahan ko na, ayan, nagpi-Facebook sila sa akin, keypad, walang Facebook. Oo, yung keypad ba? So, ginawan ako ng Facebook ng kasama ko sa trabaho. Tapos, ay, alam mo naman, scroll lang. Scroll. May nag-add friend. Tapos? So, ay, nag-add friend nga. Si Sunny yung nag-add friend sa akin. Siya mismo yung nag-add friend? nag-add friend siya sa akin. Tapos, Pero kilala mo na siya, hindi pa? Hindi pa. Hindi. Kasi konti lang naman yung konti lang mga yung friends friends ko. Ayun nga, nag-message siya sa akin. Tapos, ayun, chat na. Tapos, Hindi, sino unang nag-message? Si Sunny? siya yung Tapos nireplyan mo? pwede daw makipagkaibigan. Sabi ko, Uy! friend na nga tayo sa FB. Pambihira. Tapos? Tapos ayun, kumustahan. Tapos hanggang umabot sa point na ayun. Niligawan ka niya? Pero sa Sa cellphone? Sa cellphone lang, chat lang. Saan mo ba siya sinagot? Sa cellphone o sa personal? Sa cellphone lang. Uy! Umibig talaga. Hindi, sa cellphone lang. Tapos hindi ko naman talaga inaasahan na magkikita kami ng personal kasi akala ko hindi siya taga-Burias. Kasi kahit ako nag-alias. Hindi pala siya napakilala na taga-Burias siya? Hindi. Ako din, ibang lugar din yung ginamit ko. Ay, grabe. Iba din yung lugar na ginamit ko. So hindi ko alam na taga-Burias siya. Simple lang kayo ng lugar. At mas lalong hindi ko alam na magkaibigan pala sila ng kuya ko. Pambihira. Pambihira ang buhay. Paano yun? Paano nangyari na na-booking mo siya na isang lugar lang pala kayo? Paano Sa yun? kuya ko. Sa kuya mo? O kasi, Sinabi mo sa kuya mo? hindi, yung kuya ko na minsan tinitingnan niya yung cellphone ko. Sabi ko, may lagi akong yan lang naman yung kachat ko. Sabi niya, patingin daw. Tapos ayun, tinignan niya. Nakilala niya sa Sunny. Sabi niya, uy, kaibigan ko to. Pumunta na yan sa bahay natin. Tapos ano yung naging reaction mo? Tapos ako, pero hindi ko talaga inakala na magkikita talaga kami. First meet nyo saan? Sa Bantalan. Dito na, sa Burias. May dala yung teddy bear. Di ba? May dala yung teddy bear. Social ba? Andyan pa yung teddy bear ngayon, pero talaga? madumi na kasi, nilalaroan ni BBG Sa Pantalan kami nakita. Marami akong bodyguard, 2 pamangkin ko. Marami din siyang bodyguard dalawa din. May bodyguard din. Ano yun, gabi? Umaga? Hapon. Hapon na? Hapon.
Sino yung unang lumapit? Siya, ikaw? Ha? Hinanap niya kami. Nagtakbo-takbuhan kami sa tawag dito, tindahan ng damit. Oh, tapos? Kasi nga, ayaw ko nga magpakita. Gusto ko kasi na siya yung una makita ko sa personal. Kasi nagtago-tago ako, tapos panay tawag na siya sa akin kasi, tapos panay ring yung cellphone ko, tapos nagtago nga ako, tapos kasi sabi ko na, hindi nga sana ako makipagkita, titignan ko muna. Tapos, hindi, ando na sila eh. Tapos, nagkita na kami. Oo. Tapos, ano yung unang pagkita mo sa kanya, ano yung naging reaction mo? Sabi ko, okay naman. Pwede naman to. Pwede na to. Madala na to. Pero, bukod kay Sunny, maraming nanliligaw din siya dati. Meron, pero, ayun, sabi kasi dati ni Tatay Art na, wag nga daw, kasi alam nyo na, pag nasa syudad tayo, nag-uso yung Facebook, hindi daw basta-basta magtitiwala kahit sino. At syempre, iwasan natin yung magpaasa sa ibang tao. Kasi pipiliin lang natin yung, alam nyo na, sana all. yung pagtitiwalaan. Oh, tapos? Ayun, nung nagkita kami, bali nag-exchange gift kami kasi sabi niya kasi sa akin, meron daw siyang regalo sa akin. Tapos sabi ko, di meron din akong regalo sa'yo kasi para walang sumbatan na walang ako, may sumbatan. binigay ako sa'yo. So para, in case di natin alam Pero yung kayong mangyayari, dalawa? meron din akong binigay sa kanya. Oo, tapos, ano yung binigay niya? Yung binigay sa akin, teddy bear, yung binigay ko rin sa kanya is mga pabango yun eh. Tapos na panggamit sa buhok, yung binigay ko sa kanya. Gel, parang gano'n. Tapos? Kasi siya nagtrabaho dati sa, andyan pa yung Brahman, wala pang ruro. Yung biyaheng sinasakyan ng Kalabaw. Tapos, ayun, bumalik din ako ng Maynila. Tapos, ayun, nagkaano na rin kami. Doon na ulit kami Kita. Pero nung nandito pa siya sa Burias, pumunta siya ng bahay nyo? Oo, pumunta. Pumunta. Pinakilala mo kay papa mo, kay tatay mo? Kilala na yan eh, kasi Hindi, ibig sabihin kung nalaman nila na kayong dalawa na. Oo. Nalaman niya? Oo. Boto naman si Tatay Artemio dati. Ay, boyfriend lang, wala naman. Pero yung mag-aasawa, sabi niya, hindi nga muna kasi syempre, kailangan pa daw kilatisin yung ugali ng isang tao. So, bumalik ka muna ng Manila. Bumalik ako ng Maynila. Tapos siya, naiwan dito sa Burias. Bumunta ako ng Maynila, tapos siya, pumunta din siya ng Maynila, tapos nauna siyang umuwi dito. Tapos sunod na balik doon sa Maynila, ay na magkasama kayo pumunta doon. Tapos sabi nga ng kuya ko, pag magkasama daw kami papunta doon, pag uwi, alam na. Alam na. Tapos, so, bali, hindi, yung una kasi namin, yung kasi, parang, hindi kasi, yung, sige Tatay Arting, nung, kumbaga, nung magsama kami, ayaw niya pumayag. Kasi wala namang panghanda kasi si Sunny. Walang panghanda eh. Gusto kasi, walang, hindi kagaya ba dati ba na, kumbaga, halimbawa, mamanhikan, tapos, may kakatayin, parang gano'n. Tapos uusapan kung kailan yung kasal. Walang nangyaring gano'n. Kasi si Sunny lumaki doon sa lola niya. Yung lola niya. Hindi pala si Sunny lumaki sa magulang niya? Hindi. 5 months pa lang siya, binigay na daw siya ng nanay niya doon sa lola niya. Kaya bali yung lola niya kasi matanda na, tapos nag-iisa na lang rin sa buhay kasi wala na yung lolo niya. So bali na lang kami nung nagsama na kami sa Sunny, nakasal lang kami nung, di ba nung unang talaga ng kasagsagan ng pag-vlog, kakasimula mo rin siguro noon, 2022. Nakasal kami dahil sa pre-wedding. Dito. Sa barangay? Dito sa bayan? Dito lang sa chapel namin, dyan lang. So dyan kami pre-wedding, then shout out kay Sir Anonymous Wayfao in Hawaii, kay Ninang Astig na Misis, Ma'am Ubladi Ublada. Basta maraming nag-share ng blessings noon para meron kaming panghanda. Sila yung mga tumulong sa inyo para makasal kayo? Para may panghanda kayo sa pangkasal. Oo, kasi yung lang kasi pre-wedding lang sa amin. So hindi kami nag-expect. Ang importante kasi sa amin, so sabi ko kasi importante is makasal kami. Kayong dalawa. Kasi dati kasi nag-ano kasi ako sa simbahan. Ibawal kasi sa simbahan, maglingkod ka sa simbahan ng hindi kasal. Kahit yung nagbabasa ka lang sa hindi pwede. Hindi pwede pala. Hindi pwede. Kailangan daw kasi kasal. So, nakasal kami, tapos pagkano noon, nakilala namin si Sir Vercabs. Tapos? So, napadpad kami doon sa resort niya. Sa resort? Oo, tapos, yun. Ilang lang din kami doon sa resort ni Sir. Hindi kami umabot ng 1 taon. Hindi kayo umabot ng 1 taon? Bali, napunta kami doon is August, then, umalis kami. May 30 kami umalis doon sa kanya, 2022.
Mm. 23. Mm. 2023 at ayun. Nahinto kami doon sa pag-vlog. Then, nabalik kami sa pag-vlog dahil doon kay Kuya Noli. Mm. Hanggang sa, ayun, hindi ko, kaya ito, mayroon kaming ganito kasi hindi ko rin talaga to, baga hindi talaga namin to inaasahan. Talagang kusang dumating lang talaga Oo, sa buhay kusa. nyo ang... So, pinangarap naman namin dati na, ayun, magkaroon ng magandang bahay. Kasi nung nung andun kami kay Sir Bergcaps dati, so, nag-iipon kami kasi nga, pinaayos namin yung bahay. Mm. Pinaayos namin yung bahay. So, hindi pa natapos yung bahay namin. Wala pa siyang bubong, wala pang pintuan, wala pang bintana. So, pagdating namin dito, kasi nga umalis kami doon, so nakitira muna kami kila Tatay Artemio. Tapos, hindi pa si Sunny pumunta ng Maynila noon kasi nga buntis ako kay Bibi Gia. So, bumalik siya ng Maynila nung 1 month si Bibi Gia. Pag uwi niya dito, so, inaano na siya ni Kuya Noli na kung baka gusto niyang bumalik sa pag-vlog. Pero pakisapalaran na lang kasi walang sahod yung paggawa eh. Yung aasahan mo lang talaga is yung sa sahod kikitain mo lang sa YouTube. Buti na lang sa pagkakataong yun, so hindi pa kami na-monetize kasi habang andun siya sa Maynila, nag-upload siya ng video sa YouTube kahit walang masyadong views. So ayun, nakipagsapalaran siya doon sa kaila Kuya Noli at sobrang pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon at ayun, sa lahat, may mga nag-share ng blessing sa kanya doon, pang allowance. So, bali, may mga tumulong din. Oo, may mga tumulong at unang-una na doon si Kuya Jojo. Kuya Jojo. Sila Kuya Obet. Basta marami pa yung iba nagbibigay ng allowance nila. Ate Melody nagbibigay ng allowance. So, yung ginagawa niya, pag may nagbigay doon sa kanila ng allowance, kasi yung sa YouTube, hindi mo naman makukuha agad kasi nga monthly. Kung makakuta ka, kasi pinaka-minimum sa YouTube is $100. So, bali pumunta siya doon, December 14 ata siya pumunta doon. So, may nagbigay sa kanya ng allowance. Pero pinadalan siya noon ni Kuya Noli ng pamasahe para makapunta doon. Kay Kuya Noli Oo, si Kuya Noli talaga nagbigay siya yung ng nag-provide pamasahe. ng pamasahe. Oo, siya rin yung nagpadala ng pamasahe kay Sunny. Ano yun, binayaran ba yun ni Sunny pag... Hindi. niya? Bigay Talagang talaga bigay ni lang Kuya talaga Noli. ni Tulong talaga yun ni Kuya Noli. Kumbaga para mabuhay yung YouTube channel ni Sunny. Makasimula ulit. Talagang tinulungan talaga siya. Oo, tapos noon, may mga nag-share ng blessings. Tapos, ayun, pinapadala niya rin sa amin para meron din kaming tawag dito, allowance ni Bibi Gia. O, tapos nung magpapasko, ay wala silang walang gawa doon kasi unang-unang napuntahan ni Sunny is yung pagsimula sa bahay ni Chinchin. Yun talaga yun. O, tapos nung pamunta siya dito, umuwi siya dito magpapasko, kaya meron siyang tawag dito, meron siyang konting ipon kasi yung pinapadala niya sa amin. Pag sinabi ko kasi na, okay na to sa amin, kasi na to. Kung may pera ka pa dyan, pag-uwi mo na lang. So, dito na kami nakatira nun sa bahay namin. So, unti-unti naming plastering. Para yung pera na binibigay sa kanya, is makikita namin na kung saan napupunta. Hanggang sa may mga nag-share na talaga ng blessing. Tapos pabalik na naman siya doon. Tapos pag doon siya sa Camsor, tapos pag uwi niya dito, merong nagbibigay sa kanya. So, inaano namin sa bahay para makita din ng nagbigay kung saan napupunta yung pera. So, ginamit po talaga namin yun sa tama. Hanggang sa hindi namin naasahan na pagtungtong ng June. So, nung pagtungtong ng June, so may si Ma'am Evelyn, may nag-message sa amin na magbibigay daw siya ng blessing sa amin. So, nagbigay siya, unang-una niyang padala is 22,000. 22,000 yung binigay niya. Then, sabi niya yung 5,000 is allowance namin sa pagkain. Tapos yung 15,000, yung mga sobra-sobra is lang daw namin sa kusina. So, nagli-layout kami sa sabi ko nga na malaki na to. Sabi niya na, hindi, okay lang yan kasi unti-unti lang naman. Kumbaga, panguna lang yun. Panguna lang. So, hindi talaga namin yung inasahan na sunod-sunod na yung padala ni Ma'am Evelyn kasi kung ano naman talaga yung nabili na materyales, sinusulat ko talaga para makita ng sponsor at syempre yung mga viewers para hindi tayo mapanghanapan na nasaan yung pera. Kasi mahirap mahirap mag-handle ng budget kapag kumbaga, hindi mo pinapaniwalag sa kanila, hindi mo pinapakita kung saan napupunta. Kasi hahanapan ka talaga. Mas maganda yung may lista. Oo, may lista. Kasi, pakita mo na sa kanila. Oo, kasi may mga maghahanap talaga. So, yun yung ginawa namin na patapos yung bahay namin. Tapos dito sa si Ma'am Evelyn at Sir Ramon talaga, umabot ng 200,000 yung nila, na napadala nila dito sa amin. Laki.
So, nung 200,000, wala pa itong flooring. So, hindi ko talaga maano. Kasi yung pera na 200,000, hindi yun namin kinita sa YouTube kahit kailan. Oo. Yung 200,000, hindi talaga namin yung kinita sa YouTube kahit kailan. Kahit nung una palang vlog na sa resort kami, sir, hindi kami nagkaroon ng pera na ganun kalaki. So, parang namanghan na lang kami na pagtotal ko lahat sa mga nagastos, nireveal ko sa kung magkano lahat yung napadala ni Ma'am Evelyn, nagulat ako. Kasi, pag naubos na kasi yung budget, bigla-bila na lang siya magsasend ng 30,000, 38,000. Laki Pero pa yung ko talaga, kumbaga, pinagtataka ko kasi hindi namin siya nakausap. Oh? Hindi namin siya nakausap. As in? Kahit in, video call? Hindi. Ah, Hindi nga. Grabe, no? Nangungumusta lang siya through messenger. message lang? Oo, Hindi kumusta kayo? hindi kayo nag-attempt na tawagan siya? Hindi, kasi kahit talaga noon pa man, hindi kami, kumbaga, kusang tumatawag sa sponsor. Hinihintay namin na kusa silang tumawag. Kasi mahirap kapag tayo yung tatawag na hindi pala pwede. Hindi talaga namin sila nakausap hanggang na sa terrace, hindi namin sila nakausap. Nakikita lang namin yung picture nila kasi friends siya ni Sunny sa FB, hanggang picture lang. Picture lang talaga Oo. yung nakita. Pero hindi talaga katulad ng iba na nakakausap. Hindi. Hindi talaga namin sila Sobrang nakakausap. private nila, no? Sobrang private kaya, kahit sinabi ko na sa vlog, so siguro kung napapanood ni Ma'am Evelyn na gusto namin sila makita, sinawagan na sana kami. Kasi sinabi ko talaga sa vlog na, Malay mo, pag nakita to ni Ma'am Evelyn, tawagan na kayo. kasi kahit yung kumbaga malayo sila sa atin kasi nasa ibang bansa sila tapos dito. So, tayo palagi nila nakikita sa mga vlog pero sila hindi natin nakikita. Yun yung pinagkaiba. Malay nyo, surprise kayo na bigla na kayo na pumunta sila dito, hindi nyo alam. Grabe Diba? siguro. Grabe siguro. Grabe talaga siguro kung bigla na lang silang susulpot dito. So sa pag-vlog, kay Kuya Pop, so hindi pa kasi monetize si Kuya Pop. So sana tulungan natin na ma-monetize siya kasi okay na yung YouTube, subscribers, no? Yung na lang is watch hour na lang Watch talaga hour lang yung yung kulang. hinahabol ko. So sana ma-reach na yung watch hour para ma-monetize ka na. Sana hinihiling ko sa iba na, supportahan po natin si Kuya Pops. Hindi man po madali ang pakikipagsapalaran sa pagbablog, lalo na sa YouTube. So hindi madali. So, kumbaga, maniwala lang tayo. So sa pagbablog kasi, sa mga taong sumusuporta sa atin, dalawa lang yung meron. Ano ba yan? May taong susuportahan ka May taong na, hindi. kumbaga, susuportahan ka na makamit yung pangarap mo. So may tao din na hihilahin ka pababa para panghinaan ka ng loob na hindi ka na magpatuloy. Uy, maputol ko lang yung mo. Ano? Kasi doon sa vlog ko may nagko-comment doon na may nang babash kasi. Parang yung Nabasa ko yun. Napanood niyo yung ko? Nanonood ako sa vlog. Ano mo doon? So, Masasabi mo doon? babasahin ko. So, may nag-comment doon sa vlog ni Kuya Pops. Vlog niya yun kay Carrot. Kay Carrot yun kay kay Carrot. Carrot na. Naaalala lang daw ni Sunny, si Kianoli, pag taghirap. So, hindi ko nasasabihin kasi yung naka-comment doon, maalala lang daw ni Carrot man at ni Sunny, si Kianoli kapag taghirap. So, ganito lang yung sasabihin ko, naaalala lang ni Sunny, si Kianoli, pag taghirap. So, yung may mga basher kasi, na kumbaga, basher talaga. Kahit alam nila yung dahilan, is kusa talaga silang magko-comment na ikaka-down mo, ikakasama ng loob mo, o ikapapanghina mo. So, may basher din, na kumbaga, kulang lang sa paliwanag, kulang lang ng intindi. So, ito yung masasabi ko doon sa nag-comment. Alam ko manonood siya nito kasi viewers mo siya Alam ko manonood siya nito. So, ito lang yung masasabi ko. Hindi naman po sa naaalala lang si Kenoli pag taghirap. Kasi alam naman ninyo na andun talaga si Sunny sa Kamsor, umuwi dito. Tapos, sobrang nagpapasalamat lang kami kasi kapag umuwi dito si Sunny, merong nag-share ng blessings at yung blessings na sinishare po is pinapagawa namin dito sa bahay. Kaya pala natatagalan si Sunny bumalik ng Kamsor kasi pag balik na dito, may dala siyang pera mapagawa ng bahay kaya nagtatrabaho siya dito sa bahay nyo. Tapos pag andito ka siya, merong nag-share ng blessing na, ganito, budget yan para ipagawa mo yung bahay mo habang wala pang project. Kasi di ba si Kenoli matagal din na andin sa Bulacan doon hanggang doon na kila Sir Cesar Ferrer. So, nung andito kasi si Sunny, babalikan ko nung
kay Jumper Sniper yung challenge. Andito kasi yun si Sunny. Oh, di ba nga- kasi nakasali din sa challenge. Oo, nakasali yun sa challenge tapos ginagawa kasi yun yung bahay. So meron kasi unang-una merong nagsasabi na pupunta daw kay Kuya Noli para kumbaga makagraduate siya sa challenge. So yung inano kasi namin kumbaga iniisip din namin kung pupunta siya ng Camsor merong nag-share ng blessings, may sponsor dito sa bahay. So yung kikitain kasi sa doon sa challenge baka hindi mapantayan yung binigay ng sponsor. Kasi yung kasi sa challenge, pag naka $1,000 ka lang na revenue, so equivalent lang yan Graduate na yan. ng 50,000. Depende sa palitan ng dollar. Tapos anuhan pa yun sa tax, babawasan pa. Isamantalang yung na-share na blessing dito ni Ma'am Evelyn is 200,000. Kaya hindi nakapunta doon si Sunny. So, Tapos parang ano kayo, kayo? Nagdalawang isip talaga nagdalawang kami isip noon. kayo, Oh, sabi niya na pupunta ako ng Camsor o dito na lang. Sabi ko, hindi ko talaga siya pinigilan. Sabi ko, nasa sayo yun. Kasi ikaw naman talaga, kumbaga dito kasi sa pabablog ni Sunny, kumbaga backup niya lang ako. Partner lang kami sa lahat ng gawain. Basta kaya ko lang. So, kasagsaga din kasi noon na nakaratay sa banig si Tatay Artemio. Kumusta pala yung Kumusta pala So, yung... doon talaga sa... Ano ba yung nangyari kay Tatay Artemio? Mahirap, tsaka ang hirap kasi kahit hanggang ngayon parang hirap pa rin kalimutan. April kasi yun April. Katapusan yun ng April na biglang yung katawan niya. Bumagsak yung katawan niya. Bakit? Ano Kasi nangyari? araw-araw naman kasi nasa bukid yun Kasi may inalagaan siyang kalabaw. So, tawag dito, hanggang sa biglang yung katawan niya, kami kasi, sabihin kasi ng iba na mapera tayo kasi nagbablog tayo. So hindi kasi, gumanda na yung bahay namin, so hindi. Yung bahay lang yung gumanda kasi nga tawag dito, may nag-share ng blessings, pero pera, wala tayong cash na pera. So, ang ginawa namin noon, so nangutang kami. Nangutang kami ng pera para madala siya sa ospital. Kasi yung mga kapatid ko is hirap din. So hindi naman pwede na yung pera ng sponsor na budget dito sa bahay namin Kasi is yung gastusin yun. Oo. Kasi pera yun ng sponsor Pera na lang kung may sponsor na kusang magbibigay na para doon. So ayun, napunta ng Naga. ospital tapos palipat-lipat kasi una sa private. So hindi talaga kaya kasi wala nga Ano tayong ba yung... pera. niya? Sabi ng doktor, Leukemia. leukemia talaga. Nasa 10 bag na dugo yung sinalin sa Grabe, no? kanya. Tapos yung platelets nasa 40 bag. Bumagsak yung platelets niya. Bali, unang punta niya sa ospital, lagpas 1 linggo. Tapos nakauwi siya. Admit. Nakauwi siya kasi nga mahirap talaga doon. Mag-iisang linggong walang kain. Yung kumbaga dextrose lang, tapos yung tubig lang na pinapatak sa Pumayat siya nun. grabe talaga yung petos. Pangalawang, kasi pagdating niya dito, nagulat na lang kami mga ilang araw kasi tawag dito, yung dinudumi niya is puro dugo. Dugo na. Tapos binalik na naman siya doon sa BMC. Sa ospital doon, nagtagal siya. Halos 1 buwan. Tagal nung na-admit. So, ang hirap kasi hindi man lang ako, hindi ako nakadalaw sa kanya kasi nga, kumbaga yung ipapamasahe ko kasi may baby din ako, kumbaga yung ipamasahe ko papunta doon, Bigay mo na lang bali ito. ibibigay ko na lang pambili na lang ng gamot Pagkain. tsaka pagkain ng nagbabantay. So ang hirap na nagbibideo call ka na makikita mo yung tatay mo na nahihirapan, umiiyak kasi sabi niya kung ano man daw yung kinahantungan niya is hindi namin siya makikita. Nung time na yun, nung time na nasa ospital na si Tatay Artemio, tapos parang gusto mo nang pumunta tapos hindi ka makapunta kasi wala kang pera. Ano yung... Dumating talaga dun sa point na gustuhin ko man na pumunta, so hanggang iyak na lang talaga ako. So masabi ko talaga ang hirap mawalan ng ama. So sinabi ko talaga, tapos nung tawag dito na ako kasi yung kagawa dito sa amin is nagsolicit siya na hindi namin alam. Nagsolicit siya na hindi namin alam sa barangay. Tumulong din siya. Oo, nagsolicit siya. Tapos nakalikom ng nasa 7,000 siguro yon. Tapos nagulat na lang kami kasi inabot niya na lang yung pera. Hindi naman namin pwedeng ibalik kasi syempre sa mga tao na yun Tulong nila. Tulong nila. Tapos napunta agad yun doon sa kay Tatay Artemio sa Naga. Tapos pag uwi dito kasi sabi niya nga nakadalaw muna si mama doon. Tapos ako hindi ako nakadalaw kasi nga yung yung pera pamasahe talaga. tsaka
kumbaga sabi ko kasi yung pinapasay ko, binibigay ko na lang sa kanila. Tapos ayun, sabi niya na, hindi pa talaga sabi na discharge na siya. Tapos kumbaga, inano na lang talaga, pinapapirma ng doktor yung kapatid ko na nag-ano sa kanya na, in case kung ano man yung mangyari, wala silang sagutan kasi kusa talagang Gusto nang umalis ng pasyente. gusto nang umalis ng tatay. Yung nung buhay pa si Tatay Artemio, ano ba yung huling sinabi niya? Ano ba yung may mensahe ba sa mga anak niya, sa inyo? Meron. Mga ano niya, yung huling ano niya, sinabi, habilin sa inyo. Una nung pag-uwi niya, tapos alam niya na ginagawa yung bahay namin. Sinabi niya na, ano, maganda kasi, ayun, meron daw sponsor na tumulong sa amin para mano yung bahay. Di may laking puno pa to ng mangga dito. Sabi niya na, ano daw, hindi daw masyadong kita kasi may punong mangga. Sabi ko, okay lang yan kasi ipapaputol na lang natin yan. Sabi niya, oo, pwede daw, pero gusto din daw sana niya na, kasi dalawa yung puno kasi nga, pag namumunga daw, ayaw niya daw kasi na, yung mga apo niya daw is parang uhaw din sa mangga kasi may sarili na kasi kaming tanim. Tapos masakit kasi ilang yun, lumabas siya sa ospital ng July ata yun, tapos mag-birthday kasi ako August, tapos sinabi doon ni Sir Arnold Buntina na pag mag-birthday ako, magbibigay siya ng pang-birthday sa akin. Tapos sinabi ko sa kanya na pag nagbigay yun sa akin pa, maliligo tayo sa dagat, maliligo tayo doon sa resort ni Sir Bercabs, kaso yung daan nga, di ba, hindi pa yung nagawa. Sabi niya na, oh sige. Tapos yung mahirap talaga kasi yung magbi-birthday na ako, sinabi niya sa akin na baka hindi na daw siya umabot. Anong naramdaman mo nung yung sinabi niya? Sobrang sakit na makita mo yung tatay mo na ganun. Kung meron lang tayong magagawa maano talaga na nakatingin kami sa kanya. Wala, di kami dito sa bahay natulog dati, doon talaga sa bahay nila Nanay Inday, doon kami natulog. Nung time na nalagutan siya ng hininga, nandun ka ba nun sa mismong tapat niya, yung huling ano niya? Oo. Ano yung wala ba siyang sinabi sa iyo bago siya Wala pang hindi pa doon sa time na yon. Alam niya na kasi, sabi niya na hindi niya na daw kaya. Nagpi-pray na siya palagi na na wag na daw siyang pahirapan. Tapos nagpaano na rin siya sa pari. Kumbaga parang nagpa-bindisyon na siya. Tapos ano yung sinabi niya? Pinatawag niya kami isa-isa. Tapos ayun na, hinawakan niya yung mga kapatid ko, hinawakan niya yung kamay. Tapos ako lang yung niyakap niya talaga. Hindi na kasi siya makatayo. Nakahiga na siya lagi. Nakahiga na lang. Ano yung sabi niya sa'yo? Na ano daw, sige, wag daw namin pabayaan yung mga sarili namin. Lalong-lalo na daw si Nanay Inday. Tapos, magmahalan daw kami magkapatid. Magkakasundo daw kami lahat. Wag daw kami mag-away-away. Mahirap talaga na makita mo yung tatay mo na magpapaalam. Lahat naman daw ng tao papunta doon. Sabi niya mauna na lang daw siya. Tapos sinabi niya na pag nawala siya, kasi pag nawala siya, sabi niya pag nawala daw siya, di daw nagpabayaan si mama. Tapos nagpapagawa na siya ng nicho. Nagpagawa na siya ng nicho kasi daw pag nawala siya, ayaw niya daw kasi na pa siya, isipin pa yung ibalsa pera mo. ibalsa Kasi mo. ayaw niya daw talaga kasi marami na daw siyang sakit na naranasan. Ayaw niya daw talaga na makaranas pa na yung sugatan talaga siya. Ibig sabihin, nilibing si Tatay Artemio na hindi siya binalsa mo talaga? Ilang Kasi araw lang yun? Isa lang yung sabi Kasi hindi naman magkakapatid. pwede magtagal yun. Isa lang ay namatay siya ng gabi. Tapos alas 12 yun siya ng gabi na wala. Tapos pagka kinabukasan, isang gabi lang yung lamay niya. Tapos tilibig na siya. Paano tinanggap yung ganung... Kasi sinabi niya na kasi na na magpagawa na daw siya ng nicho kasi daw pupunta naman daw talaga doon. Tapos sinabi niya na sa amin na maglinis daw kami sa buong bahay nila kasi daw marami daw taong pupunta. Sinabi niya talaga yun. Tapos nung ginawan siya ng
nung ginawan siya ng ang nicho, parang kumbaga lumalakad na yung ano niya, kaluluwa niya. spirit. Kasi sinabi niya sa amin nung andun daw kasi siya sa ospital, nakapunta na daw siya sa langit. Yun yung sabi niya. Oo, kasi doon daw sa langit, sabi niya, tahimik. Tahimik daw yung doon sa langit, tapos kumbaga may mga kubo-kubo daw. Tapos yung ano daw, yung damo daw doon, parang nakadikit lang siya sa lupa. Hindi siya umaano talaga, humahaba. Oo. Tapos, doon daw, bawat daw pamilya, iisang kubo. Tapos, ano daw, payapa. Yun yung ano niya. Sinabi niya, oo. Tapos, nung ginawan siya ng nicho, pero hindi namin pinaalam sa kanya na ginawa na siya. Pero sinabi niya talaga doon sa kapatid ko na paggawa na siya. Tapos, pinagawa na siya, hindi kami nagsabi na, ayun, may mga tao na doon. Sinabi niya na, pinagawa na ba ako ng nicho? Sabi namin, hindi pa. Sabi niya na, wag daw kami magsinungaling kasi doon daw siya galing. Oo? Sinabi namin na kung doon ka galing, sino yung mga tao na andun. Pinangalanan niya lahat. Kung babalikan natin yung nakaraan, paano ba naging tatay sa inyo si Tatay Artemio? Paano ba naging magulang? Ay, sobrang, ano kuya, kahit tanungin mo si Sunny, kahit noong unang vlog namin, grabe talaga siya sumuporta. Kahit tanungin mo si Sunny, nung napunta yun si Sunny dito sa pamilya namin, hindi yan kumbaga iba yung trato sa kanya. Kasi grabe talaga yun si Tatay Artemio, magpasunod ng anak. Mabait. Kasi nung pag may kami ng advice, talaga yun. Kasi nung andito pa siya, nung nasa vlog kami talaga, grabe talaga yung suporta niya. Kahit nung doon pa kami sa resort ni Sir Bercabs, kahit ikaw, palagi mo siya nakikita doon pag may party. Nakakausap po mga yun? Lagi talaga yun, kumbaga makisama yun, Golpit. Grabe talaga yun, makisama yung sinabi niya talaga sa amin na hindi man tayo mayaman sa pera, at least mayaman tayo sa Pakisama? pagmamahal at pakisama. At least, yun, kahit yun lang yung meron tayo, Mayaman sa mga kaibigan? oo, mayaman sa mga kaibigan, sabi niya. Kahit mahirap lang tayo, at least yun man lang may pagmamalaki natin. Yun lang talaga yung sinabi niya sa akin. Kaya nung napunta talaga kami dun sa resort ni Sir, nung naligo kami dun sa dagat, parang Naalala mo siya? bumalik talaga. Kasi pag once na pinapunta kami ni Sir Bercabs dun sa Naga, sila yung naiiwan eh. Iniiwan namin sila sa resort. Tapos hindi talaga sila kagaya ng iba na pag iniiwan mo dun is hindi talaga naggumagawa. Ang nakatambay lang. Sila kasi kung ano-ano yung nililinis nila eh. Anong ginagawa? Talaga sila sa pag-vlog, nakasuportan. Nung nga bumalik si Sunny sa pag-vlog, kahit may pera, pag may pera kami, binibigyan ko siya. Tuwang-tuwa na yun. Kung sinabi ko nga sa vlog, nung nawala kasi siya, hindi kasi siya nakakita dito sa, kumbaga dito sa ginawa namin, dugtong sa bahay. Kasi sabi niya kasi na, kung ano yung meron kayo, pahalagahan nyo. Yung mga tao na andyan sa inyo, ingatan nyo. Kasi pinaka the best na hindi mawawala is yung tiwala at respeto. Yun talaga daw yung pinaka sabi ko nga sa sarili ko, kung andito lang siguro siya ngayon, Siguro sobrang sayo, no? siya yung Proud unang tao sa na inyo. sobrang proud sa amin. Kasi yun eh, magaling yun makisama kahit sa vlog. Kaya ang hirap talaga mawala ng ang hirap mawala ng Sa magulang? magulang. Kasi kahit magulang na ako, pinganak na ako, kumbaga kailangan ko pa rin ng magulang. Kasi Gagabay, no? hindi pare-pareho yung magulang eh. Mapagmahal yun pati sa apo. Grabe yun. Kaya kahit ngayon, parang ang hirap pa rin talaga na nasanay ka ba na andyan siya palagi. Kasi nung andito na kami, pag pupunta kasi yun sa Kalabaw, dumadaan talaga yun dito. Tapos ngayon, wala nang dumadaan. Wala na. Kasi sinabi ko lang na yun, gabayan niya lang kami palagi. So, pero ang hirap pa rin talaga makalimot kasi ilang buwan pa lang. So akala talaga namin noon makakasurvive talaga siya. Kasi yun talaga yung sinabi ko na sana gumaling talaga siya. Pero sabi niya kasi sa amin, di na daw namin siya kailangang dalhin pa sa doktor. Oo. Kasi yung time na yun, magaling na siya magsalita nun eh. Tapos bigla na lang dito na kami nung natulog sa bahay.
bigla na lang pumunta yung kuya ko na, ay, pumunta nga kami doon. Mm. So, andun talaga kami nung nawalan siya ng hininga. So, masakit talaga sa dibdib. Makita mo yung magulang Makita mo mo na na- unti-unti na nalalagutan ng hininga. Mahirap. Alam naman natin na lahat ng tao papunta doon. Kumbaga, pero masakit eh. Masakit talaga na pag magulang na yung pinag-uusapan sa mga ganyang sitwasyon. Mm. Kasi may kapatid din ako eh na yung dito siya sa amin, tapos nagkasakit siya, tapos ganun din yung nangyari. Kumbaga, nakita mo talaga sa akto kung paano siya mawalan ng hininga. So, masakit talaga, kaya, alam naman natin na ganyan, hanggang dito lang talaga, ganun lang talaga yung buhay. So, kapag meron lang, so piliin talaga natin na ipakita natin sa magulang natin kung gaano natin sila kamahal. Kumbaga, iparamdam natin sa kanila habang andito pa sila. Kasi mahirap bumawi kapag wala na. Oo, totoo Mahirap yan. bumawi kapag wala na kasi hanggang ano ka na lang na ay nung andito pa ganito Sana, ganyan. puro ka na lang sana. Hanggang sana na lang yung masasabi ng iba. So, sa akin, wala naman akong ano sa kanya kasi kung ano man talagang meron kami is binibigyan din namin sila. So, yung sa iba dyan, mahalin nyo yung magulang nyo. Pero nakadepende naman kasi yun kung paano ka rin minahal ng magulang mo. Oo. Kasi hindi naman talaga kasi perfect yung ibang magulang. Kumbaga tayo, swerte tayo sa magulang. So, may mga magulang din kasi na hindi maganda magpasunod sa anak. Ganun eh. Kumbaga, merong favor sa kanila. So, ako yung nagsasabi na kahit bunso ako, kumbaga, wag akong i-priority. Kumbaga, pantay-pantay. Oo. Kapag nagmahal tayo sa anak natin, Dapat lahat. pantay-pantay. Pantay-pantay nating ipakita sa kanila at iparamdam sa kanila kung gaano natin sila kamahal. At sa mga anak din na kagaya sa akin na kumbaga, ay matanda na yung magulang nyo, kahit bata pa yung magulang nyo, ipakita nyo lang sa kanila kung gaano nyo sila kamahal, wag nating pagdamutan yung mga magulang natin. Kung siguro, alam ko naman na kahit nasa itaas na si Tatay Artemio, proud na proud siya sa amin. At ayun, yung nangyari sa 2025 namin na may mga sponsor na dumating sa amin, so sobrang blessings. Then sa 2025 din, meron ding, kumbaga, bumagsak. Bumagsak yun. Bumagsak talaga yung ano na, ayun nga, mahirap pero, Okay ayun, lang. Tuloy-tuloy lang tayo sa tuloy buhay, lang no? tayo sa buhay. Ganun talaga yung buhay. Ganun Pagpatuloy talaga na lang. ang buhay, so, kailangan lang nating maniwala sa Panginoon. So, hindi natin kalimutang magdasal, magpasalamat sa kung anong meron. So, ganun pa man, sobra ako nagpapasalamat sa mga taong andyan, nagtitiwala sa amin. At syempre sa mga viewers namin na andyan palagi, sa mga taong nakasuporta. So, sobra akong nagpapasalamat. Ayun. Unang-una sa Panginoon at pangalawa nagpapasalamat din ako kay Kuya Noli. At pangatlo sa lahat ng sponsor and sa mga viewers namin at syempre kay Kuya Pops na andito na dumalaw sa amin. So, Pagpasensya na mga day kasi napaiyak kita. okay lang kasi pag yun talaga Oo. Mas maganda na yung nailabas mo yung... kumbaga nailabas natin. So, damdamin sobrang mo na. salamat at hinihiling ko po na ayun si Kuya Pops ay suportahan po natin na sana po ay mamonetize siya at makatikim din siya ng sahod sa YouTube. Kumbaga, Sana- pag nakatikim kasi tayo ng sahod sa YouTube, kumbaga, mas magsipag pa tayo. Mas Sana nga magsipag pala pa rin. tayo. Oo. So, sana lang mamonetize agad. So, sana maraming susuporta. So, sana suportahan natin mga sani at buhayin muli ang buong Burias Vlogger. Salamat. So, hindi man lahat yung mga huminto na bumalik sa pag-vlog. At least, kumbaga, dumami para, kumbaga, Kung pag- marami noon, sana mas dumami pa mas ngayon. dumami ganyan. Kumbaga, laban lang. So, itayo ulit natin yung bandera ng Ng Burias. Burias. Maraming salamat, tay. Walang anuman. Salamat. Ayun. Ingat lang tayo palagi and more blessings pa and God bless. Ayan, salamat. Bye-bye. Ayan. Ayun mga paps, maraming salamat kay Inday, no? At hanggang dito lang yung vlog natin. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng viewers ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. At mag-ingat po tayong lahat palagi. Bye-bye.